This time, magsisimula na po tayo para po sa ating pag-aaral. Just a simple devotional message, but I believe very helpful. Makatutulong po sa bawat isa sa atin. I would like to share with you this morning the message I entitled, To Overcome is the Best Outcome. To overcome is the best outcome. Ang ating puntalata ay nasa 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 and verse number 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Again, ayon po sa ating teksto, ayon po sa ating talata, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli po salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob sa amin. And thank you for the comfort na ibinibigay mo sa mga naulila po ni Teacher Tessie Prieto. Panginoon, salamat sa katiyakan ng iyong salita. Na ang isang Kristiyano, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling mo. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa pahiram na buhay ni Teacher Tessie na naging pagpapala po sa napakarami, naging inspirasyon at may malakas na impact na naidulot sa buhay Kristiyano ng marami pong mga kapatiran. Lord, I pray that you will continue to comfort Pastor Orson Prieto and the whole family, even our family, oh God. You know kung gaano po kalapit siya sa aming puso, and we thank you, Heavenly Father, for the promise of your word. I pray that you will again bless us this morning. Ang amin pong mga kasamang nakasubaybay ngayon, muli mo pong katagpuin sa kanilang espiritual na pangangailangan, muli mo pong pagpalain, o aming Ama. Muli po dakilang Diyos, akin pong ipinagkakatiwala ang aking sarili sa iyo. Alam mo po na physically speaking, pagod, puyat, at may nararamdaman ang iyong lingkod. Pero lagi ko pong pinangahawakan ang iyo pong enabling grace. Lord, once again, please enable me. Please help me. Give me wisdom and guide me, Lord. Nawa ang message na ito ay maging lakas ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, by the way, I am very happy yesterday sapagkat sa buong araw nakasama ko po ang Living Water Baptist Church. Para po sa kaalaman ng marami, si Pastor Norman Gatdula po ang pastor na natin sa Living Water Baptist Church. Pero siyempre po, ang aking pong home base ay ang Living Water Baptist Church, being an evangelist. And I thank the Lord because I can say na nakakalakas kapag nakasama po ang pamilya ng buong araw. So thank you, Living Water Baptist Church, sa masarap na fellowship. Meron po tayong kalungkutang pare-pareho dahil sa nangyari po kay Teacher Tessie na siya ay nahiwalay na po sa atin. Pero siya po'y nasa mas magandang dako. Nasa magandang lugar po siya kaysa sa atin. So, kaya po, I just want to express my heart that I'm very happy to be at Living Water Baptist Church the whole day yesterday. And I can say na pagpapala po ang service. So, kaya maraming salamat po. This time, again, the title of my message, To Overcome is the Best Outcome. Ito po ang isang bagay na gusto ko pong bigyan ng emphasis ngayon. Because I believe, bawat mananampalataya, yes, believe me, bawat mananampalataya, humaharap po tayo sa kanya-kanyang battles, burdens, and barriers. Di ba? Yan po ang katotohanan. Sa buhay natin bilang mananampalataya, may laban po tayo, may pakikipagbaka, may kabigatan po tayo at may mga kahadlangan sa buhay po natin. Ang Christian life po ay hindi po nagiging masasabi nating exempted
sa usapan po ng conflict, mga kapatid. Pero gusto ko pong malaman nyo na tayo po ay mga hawakan sa pangako ng ating Panginoon na tagumpay. Sapagkat sa katotohanan, God did not call us merely to survive. He called us to overcome. Amen? Yes, the Lord never promised an absence of struggles. But He did promise His presence, ganun din po His power and His victory. Yan po ang ating pong magandang maunawaan sa magiging pagtalakay po natin ngayon. Remember, in Romans chapter 8, verse number 37, ang sabi po, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Now, after knowing and realizing na ang buhay natin bilang Kristiyano ay buhay na humaharap sa pakikipagbaka, sa mga kabigatan at ganoon din po sa mga kahadlangan, ang maganda po is for us to claim the victory. Let me remind every one of you through our message this morning. Okay? Ito po yung po pwedeng maaaring payo po para sa atin, paalala po para sa atin, pagtuturo po para sa bawat isa sa atin. So, unang puntos na nais ko pong ibahagi sa inyo, let us face the foe. Atin pong harapin ang kalaban. Malinaw po sa Biblia na may tinukoy na kalaban ang mga Kristiyano. Meron pong talagang definitely ay tinukoy ng Biblia na kaaway po natin. At ito po ay walang iba kundi ang diablo. So we need to recognize the enemy and resist him through God's power. So we need to recognize and resist the enemy, mga minamahal. In 1 Peter chapter 5 and verse number 8, malinaw po mga giliw na taga-subaybay na ang Biblia po ang nagturo na meron daw po tayong kalaban na masasabi po nating very eager and very determined na tayo po ay sirain at tayo po ay kanyang silain. Sulat po ito ni Apostol Pedro, paalala po sa mga tagapanguna, sa mga kawan ng Panginoon, na ang sabi po, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So, tinukoy po ng Bible ang kaaway ng mga mangangaral, ang kaaway ng mga manggagawa, ang kaaway ng mga mananampalataya. Hindi po ang miyembro sa miyembro. Hindi po ang miyembro sa pastor. Hindi po ang pastor sa miyembro. Hindi po ang kapatiran o kung sino paman. Tinukoy po ng Biblia na ang kalaban po natin ay ang diablo. So, ang diablo po ang harapin po natin. Okay? Yan po ang unang puntos natin. Face the foe. Harapin natin ang kalaban. Unang magandang bagay na maintindihan po natin is the reality of the enemy. Okay? The reality of the enemy. Si Satan po ay tunay, mga minamahal. At malinaw na actively, kinakalaban po niya ang gawain ng Panginoon. Kaya hindi kayo magtataka na marami pong mga churches may kaguluhan, may pagkakabahabahagi, may mga siraan, may mga inggitan, kasi nga po may buhay na kaaway na gumagawa para makapanggulo, makasila at makapanira. Kaya po importante na atin pong tanggapin ang katotohanan na ang kaaway ay tunay. The reality of the enemy. Yun po ang eksaktong sinabi po ni Peter. Siya po yung devourer. Siya po yung discourager. Siya po yung destroyer. Ito pong kaaway natin ay hindi biro-biro sa usapang kapangyarihan at mga bagay na po pwede niyang magawa. Sa naging pagbibigay pansin po natin, sa teksto po natin, malinaw na dinisenyo ng Panginoon na bilang Kristiyano dapat overcomer tayo.
Kaya nga yung title, di po ba, na akin pong ibinigay sa inyo, to overcome is the best outcome. Sa usapang humaharap tayo sa kalaban, sa usapang umaatake ang dyablo sa atin, sa usapang ginagamit ng dyablo ang mundong ito, as believer in Christ, dapat maging overcomer po tayo. Kasi yun ang pinakamagandang outcome. Yung tayo po ay magtagumpay. Sapagkat katulad ng binanggit ko po, ang kalooban ng Diyos sa atin, hindi lang makasurvive, ang kalooban ng Panginoon sa atin ay ang magtagumpay. So, the reality of the enemy. Satan is real. Kung ang Diyos po ay totoo, ang Satanas po totoo din. At pag inaral po ninyo, mga kapatid, walang ginawa ang Satanas na ito, kundi ang makipagpaligsahan sa Diyos. Sapagkat siya'y meron pong ambisyon. Kaya siguro, madyungero tong si Satan. Opo. Bakit mo sinabing madyungero? Todo ambisyon. Diba? Todo ambisyon, mga minamahal. Ninais niya na maging kagaya ng Diyos na siya'y sasambahin ng tao. Mga kapatid, hindi maaari. Sapagkat ang glory ng Diyos, hindi niya ibibigay kahit kanino paman. So si Satan po ay ang dating si Lucifer na naging todo sa ambisyon, nasumpungan ang iniquity sa kanyang puso, kaya siya po ay itinapon dito po sa sanglibutang ito. And he is now the God of this world. Ito po ang realidad. The reason why may mga evil influences, it is because of the fact na ang dyablo po wala pa po doon sa actual lake of fire. Ang dyablo po ay nandirito. Kaya po may mga impluensya ng kasamaan. And again, may I emphasize to every one of you that Satan is real, the reality of the enemy. Mga kapatid, ikalawang magandang bigyang pansin po natin is the resistance against the enemy. The resistance against the enemy. Ang sabi po ng Bible, resist the devil and he will flee from you. James chapter 4 and verse number 7. Dito pumapasok yung sinasabi ko po lagi na kung ang pag-uusapan dyablo, rebuke, resist, and reverse. Ano man yung desire niya, balik ta rin po natin, mga minamahal. So, the resistance against the enemy, ang command ng Bible, ang command ng Diyos sa mga mananampalataya is to stand against the devil's attacks. Yun talagang tayo po, sa pagharap natin sa kaaway, matuto po tayo na sa kapangyarihan ng Panginoon, particular sa pananampalataya, ay ma-resist natin ang kaaway. So, the reality of the enemy, the resistance against the enemy, and the resources. Okay? Mga kapatid, yung pong ating pong po pwedeng magamit para sa pagtatagumpay sa ating pong kaaway. For you to better understand what I am saying, it is good for us to somehow read and study Ephesians chapter 6. Mula po sa verse number 11. Diba? Sa verse number 10. Malinaw po yan. Finally, my brethren, okay, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mga kapatid, mga minamahal, meron po tayong dapat laging panghawakan. At iyan po ay ang Diyos at ang Kanyang salita. At sa Ephesians chapter 6, ang mga kalasag na kung saan magagamit po natin against the devil. So, it is good to learn from the Bible the resources for victory. Yung pong talagang po pwedeng atin pong magamit upang tayo po ay magtagumpay. Because I can say that God has provided spiritual armor for every believer. At iyan po yung tinukoy ng banal na kasulatan dito po sa Ephesians chapter 6. Ito lang ang paalala ko po sa inyo. Do not underestimate our enemy. Yes, hindi po siya basta-basta. So, wag nating maliitin ang ating kaaway, pero wag din po nating makakalimutan na ang ating pong teksto, kung babasahin po natin, nililiwanag po that greater is God.
mas dakila ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa atin bilang mga Kristiyano kaysa kay Satanas na nasa sanglibutan ito. So again, ang ating pong pinag-aaralan, okay, to overcome is the best outcome. Hindi dinisenyo ng Diyos ang mga Kristiyano na maging talunan. Kaya mga kapatid, sa pakikinig natin ngayon, yun po ang itatak natin sa puso at isip natin. Na talagang dapat ang ating pong panghawakan ay ang lakas ng ating Panginoon, and be reminded folks that as believer in Christ, we need to overcome the enemy. So let us face the foe. Let us face the foe. The reality of the enemy, the resistance against the enemy, and the resources, mga kapatid, na magagamit natin para sa tagumpay laban sa kaaway. The resources for victory against the enemy. So ito po ang unang puntos natin, face the foe. The second point that I would like to share is the message or the point, fixed our focus. Number one, face the foe. Second, fix our focus. Keep your eyes on Christ, mga kapatid, and His promises. Atin pong laging itutok ang ating paningin sa ating Panginoon sa Kristo at sa Kanyang mga pangako. May mga ilang bagay po na po pwede tayong matutunan ngayon dito po sa mensaheng ito. Number one, look above the problems. Look above the problems. Number two, look ahead for the prize. Look ahead for the prize. And number three, look always to the person of Christ. Isa-isahin po natin, look above the problems. Mga kapatid, ang illustration na gusto kong gamitin po dito sa puntos na ito ay ang ilustrasyon patungkol po sa naging pakikipaglaban kay Goliath. Okay? Mga kapatid, ang inabutan po ni David ay mga nakatagong sundalo, including ang hari na kilalang mahusay sa pagkikipagdigma. Walang iba kundi si King Saul. Doon sa senaryo, ipinakita po ng Bible that all of them, lahat po sila nagtatago at hindi maharap ang kaaway. Remember our first point? Ang kalooban ng Diyos is for us to face the foe. The will of God for His children is to face the foe. Harapin po natin ang laban, of course, sa Kanyang kalakasan. Okay? So, sa ating pong tinatalakay ngayon, ang ikalawang puntos natin is about fixing our focus. Fix our focus. Ang ibig sabihin, keep your eyes on Christ and His promises. Ito ang problema. Kasi ang binibigyang pansin ko po ay ang puntos na look above the problems. Kasi kadalasan nakatingin tayo doon lang kay Goliath. Dapat mas mataas kay Goliath. Higit sa problema natin, ito po ay ang Diyos na mapangahawakan natin. Higit sa kapangyarihan ng kalaban, higit sa lakas ng kalaban, ang ating pong magandang tingnan ay ang lakas ng ating Panginoon. Look above the problems. Mga kapatid, alam niyo po yan, na samantalang si Peter ay nakatingin sa ating Panginoon, maliwanag na nakalakad po siya sa tubig. Diba? Pero lumubog po siya. Nung medyo nabigyan na niya ng pansin, yung pong bagyo, yung po pwedeng maglarawan sa problema natin sa buhay. If we will consider one of the applications of that story, because when Peter fixed his sight on Jesus, nung siya po ay nakatingin sa Panginoon, nakalakad po siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung umalo na po, mga kapatid, ano na po nangyari? Nakuha na po ng alon ang kanyang atensyon. The same thing is true sa buhay ng marami sa atin na talagang at first, tayo po'y masaya, tayo po'y masigla, knowing that God is there at ang ating pong pananaw ay nasa Panginoon, nasa magagawa ng Panginoon. Kaya lang nung nakaranas na po at tumampas na ang alon ng problema, ang problema, nawala na po ang atensyon natin sa Panginoon. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na gusto kong sabihin po sa bawat isa sa atin. Kailangan nating matutunan na talagang to look above the problems.
Higit sa problema natin, ang ating pong magandang tingnan ay ang Diyos na mayroong kapangyarihan para sa ating mga problema. So look ahead to the prize. Diba? Ito po ang isang bagay din magandang maintindihan po natin concerning the life of the Apostle Paul. So sa kanya po, ang naging takbo ng kanyang buhay, hindi na po siya nakasentro sa presenting sitwasyon lang. Kumbaga mga kapatid, sa kanyang pattern, ang sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling of Christ, for the high calling of God in Christ Jesus. So ganun ang dapat, look ahead to the prize. Bilang mga Kristiyano, may takbuing inilagay sa atin at sa duluhan po nito ay ang gantimpala. Kaya pagharap natin sa Panginoon, all of us, according sa ating pong ginawa, anumang paglilingkod, ang ginawa po natin, yung katapatan po natin, sakripisyo natin, everything na ginawa natin for the Lord, for sure, yan po'y may gantimpala. So, makikita nyo po na sa lakbay, ministeryo ni Apostol Pablo bilang Kristiyano, siya po ay nakatingin above doon sa problema. Si Peter, example natin, na nung nawala ang atensyon sa Panginoon, lumubog, mga kapatid. Kaya po, matuto tayo dito sa ating pong pinag-aaralan. So, look above the problems and look ahead for the prize. Okay? I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ang Kristiyano po, bagamat po pwede ring mag-enjoy doon po sa mga pagpapala dito sa lupa, pero higit sa mga bagay na pwede nating ma-enjoy sa lupa, ang ating pong paningin at pananaw ay nandoon po sa ating Panginoon. Kumbaga mga kapatid, si Apostol Pablo sa kanyang example, itinuring niya na walang kwenta ang lahat ng bagay. Nung na-realize niya na ang pinakadakilang bagay ay ang kaalaman tungkol sa Panginoon. And because of that, malinaw po ang kanyang sinabi, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. At doon niya po binanggit yung I press toward for the mark. I press toward, sabi niya, for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Mga kapatid, ang sabi po ng ating pangatlong tinatalakay doon po sa usaping fix our focus, mas maganda rin po is to look always to the person of Christ. Diba? Kabisado na ng marami sa atin yan looking unto Jesus. Kaya lang ang problema, madami pong mga may kakabisado nitong talatang ito na wala na ngayon sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga, it is not enough for us to hear and memorize verses from the Scripture. It is good for us to somehow consider, especially kung darating tayo sa time na kailangan po nating i-apply ito. Marami na pong nagsasabi, sa Panginoon tayo tumingin, sa Panginoon tayo tumingin, huwag kang titingin sa tao. Marami na pong nagsabi niyan. Hindi po na i-apply yan sa kanilang buhay nung nagka-problema na. Hindi po yan na i-apply sa buhay nung meron na pong mga disgusto. Hindi na po na i-apply yan sa buhay nung may mga negative na situation na. Mga kapatid, importante po sa akin, sa iyo, bilang mananampalataya, na tayo po ay laging tumingin sa Panginoon, hindi po sa mga katitisuran, hindi po doon sa mga hahatak ng ating atensyon, hindi po doon sa mga paglulubog sa atin. Mga kapatid, the best thing to do is to fix our focus on the person of Christ. Ibig sabihin po, sa Panginoon tayo talaga dapat tumingin. He is the author and the finisher of our faith. So, number 1, face the foe. Number 2, fix our focus. Number 3, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Mga kapatid, we need to persevere faithfully until the end. Kumbaga, ang ating pong eagerness, ang ating zeal, ang ating pong determination, dapat hanggang dulo po. Kaya nga, determinasyon
Di ba? Wag po yung pagka nasaktan, ayaw na. Wag po yung kapag inatake ng diablo, ayaw na. Wag po tayong padaig, wag tayong patalo. Mga kapatid, ang Kristiyano po ay hindi tinawag ng Diyos para magtagumpay. Tayo po ay tinawag na sa tagumpay. Okay? So, importante po ako at ikaw sa buhay po natin bilang mananampalataya. Alam natin at kabisado ng marami sa atin how the Apostle Paul claimed. Naalala ko si Teacher Tessie. Pwede pong sabihin ni Teacher Tessie ito. Nang sabi ni Apostle Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Mabanggit ko lang, si Teacher Tessie po, kaya nakaka-inspire ang buhay. Kung tutuusin, hindi biro ang kanyang naranasan. Nung sila po ni Pastor Orson ay ikasal, nasa unang taon pa lang po halos, siya po'y nakaranas ng hindi birong aksidente na halos maputol ang kanyang paa. At yung kasama po niya na young people po namin, way back then, doon po sa lugar ng Montalban. Actually po, halos na hati po ang kanyang katawan. At yun po, dalawa po sila, yung pong young people namin, namatay po, mga minamahal. At si Teacher Tessie, talagang nasa mga 22 years na po na siya'y nagsuffer dahil po sa accident na yon. At sabi ko nga po kagabi sa akin pong preaching, si Teacher Tessie nung maaksidente po, galing po sa pagtuturo sa mga bata patungo po sa choir practice. Kaya kumbaga, yung makitid ang isip po pwedeng ang maging takbo nito ay i-blame nila ang Diyos at sasabihin nilang matinding drama sa buhay. Ito pa ba ang ipapalit mo sa aking paglilingkod sa iyo? Something like that. But never na mariringgan niyo po si Teacher Tessie ng ganon. Sa 22 years na kanyang tiniis ang kanyang naging karanasan, never na maririnig niyo na siya po'y nag-complain, na talagang, kumbaga, siyempre nakikita niya mga kaibigan niya, yung mga contemporary niya, na talagang normal sa usapan ng paglakad, normal sa usapang physical nilang kalagayan. Pero sa case po niya, kailangan po niya ng walker, and then, nagkaroon pa po siya ng heart condition, pero hindi madali po yun eh. Pero the good thing about Teacher Tessie, sabi ko nga, pwede po niyang i-claim yung sinabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. I can say na yan po yung statement of victory. Yan po ay kapahayagan ng katagumpayan, bunsod ng pagtitiwala, pananampalataya sa ating pong Panginoon. So, mga kapatid, again, fight the good fight of faith. Yan po ang kabilit-bilinan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Una, we need to fight courageously for faith. Fight courageously. Do not retreat from the battle. Walang tatalikod, mga kapatid. Kumbaga, ang sabi nga po niya sa 1 Corinthians chapter 16 and verse number 13, watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Ang Kristiyano po dapat habang nasusugatan, lalong nag-iibayo ang tapang. Ay hindi po, mga sundalo po ang nagsasabi niyan, na ang mga sundalo raw habang nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. May I remind every one of us, believer, tayo po maliwanag na sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag yung pag nasugatan ka, ayaw mo na. Huwag yung pagka nasaktan ka, ayaw mo na. Huwag yung pagka nahirapan ka, ayaw mo na. Be determined. Fight the good fight of faith. Let us fight courageously. Second, let us fight consistently. It is good to understand that the devil, na tinukoy ng Bible na adversary, siya po hindi nagpapahinga. Talagang gala ng gala yan. Humahanap po yan ng masisila. At nawa, tayo po ay magdobling ingat sapagkat talagang yan po ang eagerness ni Satan, ang makasila at ang makasira. So we need to fight consistently. Mga Kristiyano, tatandaan niyo po ito, na sa Biblia po, sa usapang Christian life, ang meron pong magiging magandang wakas ay ang mga nagpapatuloy. Hindi naman po pwedeng tumalikod ka na, gagantimpalaan ka pa. Pero ito po ang sinasabi ko sa inyo. The good thing about our God, kapag tayo po ay nabubuhay ng may katapatan sa Kanya, pag tayo po ay sumunod sa Kanya, pagpapalain po niya tayo.
Kaya importante po yung sinabi ni Paul sa Galatians chapter 6 verse number 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. So, fight a good fight of faith. Okay? Fight courageously. Fight consistently. And fight confidently. Dapat po sa ating pagharap sa laban, confidente po tayo. Katulad po ni David. Napaka-confidente niya, considering na hindi biro ang kakaharapin niya, si Goliath. Okay, the confidence of David, I believe, it is because of his belief that God is with him. That the battle is not ours, the battle is the Lord's. Yan po ang dapat klarong-klaro sa iyo at sa akin. Ano man ang kinakaharap mo, ano man ang atake ng kaaway sa iyo, tatandaan po natin na ang pakikipaglaban ay nasa Panginoon. Sapagkat hindi natin tatalunin si Satanas using our strength. The best way na ma-overcome natin ang kaaway is through our Lord Jesus Christ. Ito po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Sa ganung paraan po natin, mga kapatid, maaaring talunin po si Satan. So let us fight confidently. The battle belongs to the Lord. Diba? Yun po yung idea sa leadership po ni Moises. Sinabi po niya sa bayan, the Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Itinuturo po sa banal na kasulatan na ang ating panghawakan ay ang Diyos na nakikipaglaban sa atin. Okay? And then, that is exactly what David did. He faced Goliath in the name of our Lord. Ang kumpiyansa ni David, hindi po sa kanyang sarili. Ang kumpiyansa ni David, hindi po sa mga armas na ini-offer sa kanya ni King Saul. Ang talagang kumpiyansa o pagkakatiwala ni David ay ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya yun po ang sinabi niya kay Goliath. Ikaw lumalapit ka sa akin na mayroong sword, mayroong spear. Kumbaga, kompleto ka ng armas. Pero ako, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng ating Panginoon. At alam niyo, ang kumpiyansa niya, ibibigay ng Panginoon sa aking mga kamay ang ulo mo, Goliath. Well, you know, the message that we need to learn in this particular story is that look above, di ba? Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, look above the problems. Look ahead for the prize. And look always, di ba? To the person of Christ. Yun po ang dapat nating matutunan. So, sa ikatlong puntos na tinatalakay natin, we need to fight the good fight of faith. So, ang mananampalataya dapat talagang hanggang dulo lalaban. Diba? Huwag natin pong hayaan na malagay ang pangalan ng Diyos sa alanganin. Lumaban po tayo ng mabuting pakikipagbaka. Sabi ko nga, yan po ang aking nakikitang po pwedeng i-claim ni Teacher Tessie that she fought a good fight, she finished her course, and she kept her faith. Yun po ang malinaw na makikita niyo. So let us fight the good fight of faith. Face the foe, fix our focus, and fight the good fight of faith. Mga kapatid, let us fight courageously, let us fight consistently, and let us fight. Let us fight consistently, and let us fight confidently. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung kukumustahin kita, kamusta po ba ang laban natin sa buhay? Diba? Kamusta po ba ang atake ni Satanas sa ating buhay? Mga kapatid, binanggit ko po sa inyo kanina na ang kaaway, si Satanas po ay real. Hindi siya katang-isip lang. But we can resist him. We can overcome the devil because of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng ating teksto, for whatsoever is born of God, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa time na ipinagkaloob mo sa amin
upang makapagsalo-salo, makapag-aral ng iyong banal na salita. Lord, may you please help each and every one of us. May we realize the importance of trusting you sa laban po namin sa buhay nito. Kaya Panginoon, nawa hindi lang kami natuto, kundi kami po'y napaalalahanan, kami po ay nasaway, at nawa ang aming paglapit ay sa kadahilanan na nais po naming tumugon sa iyong pangungusap. Again, pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang iyong lingkod. Thank you so much sa mga kapatiran na nakikipagtulungan para po sa ministeryong ito. Dakilang Diyos, hiling ko po ang mabungong resulta ng laging pakikinig namin ng iyong salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.